Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Ako po si Wineth, taga Dinalupihan, Bataan. 30 years old po ako nang mangyari ang aking kwento. Nakabukod po ako sa mga magulang ko. Ilang taon din po akong nangupahan sa isang maliit na apartment at mag-isang binubuhay ang sarili ko. Sa madaling salita ay isa po akong independent woman. Papa Dudut, 17 years old pa lamang ako ay hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Nagbe-bed spacer lamang ako habang pinagsasabay ang pag-aaral at pagpa-part-time sa isang sikat na fast food. Nakasanayan ko nang wala akong inaasahan na kahit na ano sa pamilya ko. Dahil kahit kailan naman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal at suporta nila. Pero dahil sa mataas ang respeto ko sa mga magulang ko at mahal na mahal ko sila, bumibisita na lamang ako paminsan-minsan sa bahay namin. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay umayo naman kaagad sa akin ang panahon dahil nagtrabaho ako bilang entry-level na financial statement analyst sa isang petroleum company. Dahil doon ay nagkaroon ako ng kakayahang pag-aralin yung anak ng ate ko. Mula pagkabata kasi hindi na niya nabibigyan ng sapat na atensyon ang panganay niyang anak. Wala rin itong kinagisnang ama. Kung ano man ang dahilan ay hindi ko na lamang babanggitin dito. Nang magkaroon ng asawa ang ate ko at nagkaanak sila ay mas lalo na niyang hindi napansin ang isa pa niyang anak. Dahil malapit sa akin ang pamangking kong yon, nangako ako sa kanya na pagtatapusin ko siya hanggang sa kolehiyo. Mula sa pag-enroll, meeting sa school, graduation at moving up, ako palagi ang nandun. Kung meron man po kasing nakakaintindi sa nararamdaman niya at sa kakulangan niya ng atensyon, syempre ako po yun. Dahil pareho kaming hindi favorite na mga magulang namin. Bukod sa hindi magandang relasyon ko sa mga magulang at panganay kong kapatid, ay may isa pa po akong problema na pinasan ng time na yon. Kakagraduate lang po kasi sa college ng bunso naming kapatid nang itinanan niya yung girlfriend niya. Wala pong nakakaalam noon na ako ang tumutulong sa kanilang dalawa. Hanggang sa may nakapagsabi sa ate ko na nagbibigay ako ng pera sa kapatid ko, Papa Dudut. Oo ate, napatawag ka. Siguro naman alam mo na kung ba't ako tumawag sa'yo. Ano na naman ba to ate? Kauwi ko lang galing trabaho. Eh ano ngayon kung kauuwi mo lang? Bakit hindi mo sinabi sa amin kung nasan yung magaling nating kapatid, ha? Pinuntahan na kami dito ng mga magulang ng girlfriend niya, hinahanap silang dalawa. Paano nyo naman nalaman na alam ko kung saan sila pumunta? Malamang tumawag mismo si Lola. Sinabi niya na hindi sila pwede magtagal doon. At ikaw naman babae ka, kinonsinti mo pa? Binigyan mo pa talaga ng pera? Ate, nangangailangan si Bunso. Alangan naman pabayaan ko na lang sila na magpalaboy-laboy ng walang kapera-pera. Eh di konsentidor ka nga. Ang sakin lang ate, may tamang paraan para ipaintindi sa kanila na mali yung ginawa nila. Anong paraan? Yung suportahan sila sa pagtatanan? Eh, hindi naman porke tinulungan ko sila, suportado ko na yung pagtatanan nila. Mali yung ginawa nila, alam ko yun. Pero hindi ko kayang pabayaan na lang yung dalawa. Hindi nyo ba naisip na mas makikinig sila sa atin kung hindi natin sila dadaanin sa paninindak? Yan! Nagmamagaling ka na naman! Bida-bida ka kasi! Kala mo, alam mo lahat! Kapatid pa rin natin yung pinag-uusapan dito ate. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mainit yung dugo mo sa akin. Matagal na mainit yung dugo ko sa'yo. Sa tigas ng ulo mong yan, magtataka ka pa? Matigas yung ulo ko kasi never naman kayong nakinig sa akin. Kayo lagi yung tama. Hindi ko nga alam kung pamilya pa rin ba yung turing nyo sa akin eh. Kasi naaalala nyo lang naman ako sa ganitong pagkakataon. O kaya naman kapag may kailangan kayo. Aba,
Hindi panunumbat yon ate. Nire-real talk lang kita. Totoo naman, di ba? Galit na galit ka sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gigil na gigil ka kapag nagkakamali ako. Pero kapag may ipapagawa kang paperwork sa akin, ang lambing-lambing mo. Tanggap ko na nga na yun lang ang silbi ko sa inyo eh. Pero sana naman, kung hindi niyo ako kayang isama sa pamilya ninyo, bigyan niyo na lang ako ng katahimikan. Huwag kang magdrama dyan. Dapat lang naman natulungan mo ako kasi ako yung nag-alaga sa iyo nung bata ka pa. Kung isusumbat mo yon ate, bayad na ako. Matagal na. So ngayon pinamumukha mo naman sa akin na ikaw na yung bumubuhay sa anak ko. Wala akong sinasabing ganyan ha. Kahit kailan hindi ko yun ipinagyabang sa'yo kasi bukal yun sa kalooban ko. Bukal yung pagtulong ko sa pamangkin ko. At para lang alam mo ate, hindi ko yung ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko yun para sa isang batang kulang na lang itakwil ng magulang. Kaya bago mo ako lecturean ng kung ano-ano, simulan mo muna sa pagiging ina mo sa anak mo. Naturingan ka pa namang teacher pero sarili mong anak, hindi mo pagmalasakitan. Bastos ka! Umuwi ka nga rito at maghaharap tayo? Wag na ate, wala akong panahon para sa gulong gusto mo. Kung nasaktan ka sa pag-real talk ko, ibig sabihin, totoo lahat ng mga sinabi ko. Makita lang talaga kitang babae, kakakalbuhin kita. Wag mong sabihin yan ate, gawin mo. Pero wag kang iiyak at magpapaawa kina mama kapag gumanti ako. Papa Dudut, batid ko na masyado na kaming matatanda para sa ganong away. Pero hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na managot kapag si ate yung nakakausap ko. Wala kaming naging pag-uusap na hindi niya ako sinusumbatan sa lahat ng nagawa niya para sa akin noong bata pa ako at paulit-ulit niya ring pinapaalala ang mga pagkakamaling matagal ko nang naitama. Mula kasi nang maglayas ako sa amin at mamuhay ng mag-isa, ay palaging isinisisi sa akin ni ate tuwing nagkakasakit sina mama at papa. Binigyan ko raw kasi ng sakit sa ulo kaya nagkakaganon. Pero kahit naman hindi nila ako kasama ay never ko silang kinalimutan. Kahit na anong okasyon, nagpapakita ako sa kanila at naglalaan ng oras para makasama sila. Pero kahit na ano namang gawin ko ay hindi pa rin yon sapat para kay Ate Cora. Hindi niya kasi nagugustuhan kapag naaagawan ko siya ng atensyon mula sa mga magulang namin. Yun nga lang ang hindi ko maintindihan sa kanya dahil may asawa naman siya at mga anak. Pero para siyang bata pagdating kina mama at papa. Yung tungkol naman po sa away namin ni Ate Cora, bata pa po ako nang magsimula yung galit niya sa akin. Noong ipinagbubuntis niya kasi ang panganay niya ay plano na sana niyang ipalaglag ang bata. May pinapuntang aborsyonista noon sa bahay namin pero hindi natuloy ang pagpapalaglag sa pamangkin ko nang nagsalita ako at sinabing iligal ang ginagawa nila. Napahiya sina mama at ate doon sa aborsyonista at natakot naman po yung matanda na baka magsumbong ako sa otoridad kaya hindi na yon itinuloy. Napagtanturi naman ni mama na may punto ako dahil hindi naman ginusto ng pamangkin ko na mabuo siya. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako tinigilan ni ate. Lahat ng pagkakamali ko ay ibinubunton niya. Lahat ng kasiraan ko na pwede kong maging problema ay inaalam niya para magmukha akong masama. Hindi lang sa mga magulang namin kundi sa ibang tao. Dahil lagi akong stress sa mga bagay-bagay ay hindi ko na nabigyan ng oras ang buhay pag-ibig ko. Hindi ko na nga alam kung paano pa makipag-date sa sobrang busy ko sa pagtatrabaho. Hanggang sa may makilala ako nang minsan akong manood ng liga, Papa Dudut. Ala, nasaan na ba yung best friend ko na yun? Umuwi na yata ah. Hi, may hinahanap ka? Yung kaibigan ko, nagpaalam lang kasi magsi-CR pero hindi pa bumabalik. Pero out of order kasi yung CR dito sa sports complex. Baka lumabas na yon kaya natagalan. Baka nga, tatawagan ko na lang mamaya kapag hindi pa siya nakabalik. Kung gusto mo, samahan muna kita rito habang naghihintay sa kanya. Ha?
Ay naku, wag na. Katatapos lang ng game nyo, di ba? Dapat nakikipag-celebrate ka dun sa mga kasama mo. Susunod na lang ako sa kanila mamaya. Pwede naman ako magstay dito kahit ilang minuto lang. Ikaw bahala, mapilit ka eh. Hindi ko kasi kayang sayangin tong chance na makausap yung kaisa-isang babaeng nakakuha ng atensyon ko sa dami ng tao rito. Bolero, iba na lang ang pormahan mo. Hindi ako pumapatol sa Playboy. Grabe naman to. Porket malakas lang yung loob, playboy na agad? Pamilyar kasi sa akin yung mga ganyang style mo eh. Bulok? Doon ka na nga. Pabalik na rin yung kaibigan ko. Bahala ka. Mabaho hininga mo kapag wala kang kausap dito. Kung bumaho man o mag-amoy bulok yung hininga ko, wala ka ng pakialam doon, no? Di ka pa siguro nagkaka-boyfriend, no? Grabing sungit mo eh. Ano naman kung hindi pa? Seryoso ba yan? Pakialam mo ba? Lumayo-layo ka nga. Nakakairita ka na eh. Sorry na. Gusto ko lang namang magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Irvin. Pero pwede mo naman akong tawaging mahal o kaya baby para mas masarap pakinggan. Well, Mr. Pampam, hindi ako interesadong makilala ka. Kapag nakabalik na yung kaibigan ko, uuwi na ako at hindi na kita makikita ulit. Kung ganon, ayaw mo makipagkilala sa akin kasi posibleng hindi na tayo magkita paglabas natin dito? Ano? Hoy! Mali ka ng pagkakaintindi, no? Ikaw sana sinabi mo agad para nagkalinawan tayo na gusto mo akong makita ulit. Huwag ka nga feeling dyan! Kung ganon, bakit namumula yung magkabilang pisngi mo? Kilig ba yan o... Nahihiya ako kasi pinagtitinginan na tayo. Hindi naman sa pagyayabang pero marami na kasi akong fans dito. Marami nang nagkaka-crush sa akin. Kaya napapatingin talaga sila kapag dumadaan ako. At ngayong nilapitan kita, iisipin nila na espesyal ka sa akin. Special? Mukha ba akong papatol sa kagaya mo? Sa labas ko na nang hihintayin yung kaibigan ko. Hindi na ako makakatagal pa ng ilan pang minuto dyan sa kakapalan ng mukha mo. Kanina, ginudge mo ako agad bilang isang playboy. Tapos ngayon, parang nilalait mo na ako. Mapanakit ka naman masyado, Miss Pretty. Winnet ang pangalan ko, hindi Miss Ano ko pa sinabi? Nice meeting you, Winnet. Ano nga palang pangalan mo sa Facebook? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Ay, kung itrato mo naman ako, parang napakasama akong tao. Hinusgahan mo na nga ako agad kanina eh. Wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang talaga magpakilala. O kung suswertehin, maging kaibigan ka. Tsaka hindi lang naman ako basta nagandahan sa'yo. Nung nakita kita, napangiti agad ako kasi ang gaan ng aura mo. Lalo na nung nakangiti ka after manalo ng team namin. Kanina mo pa ba ako pinagmamasdan? Paano kung oo? Then huwag ka mag-assume. Nakangiti lang ako kanina kasi ine-enjoy ko lang yung game. Kung ganon, salamat sa suporta. Kahit hindi mo kami kilala. Sige, balik na ako sa mga kasama ko. Teka sandali. Bakit? Sige, eto na. Type mo na lang dito yung pangalan mo sa Facebook. I-add na lang kita. Talaga? Oo, kulit mo eh. Papadudot, wala naman talaga sana akong balak na makipagkilala kay Irvin ang araw na yon. Pero noong hindi na siya nangulit at nakita ko kung paano siya nagseryoso, feeling ko ay may something na nagtulak sa akin na mas kilalanin ko pa siya. Well, hindi naman masama kasi after ko siyang i-add sa Facebook ay madalas na kaming magka-chat at magka-video call. Hanggang sa ayain na niya akong lumabas, papadudot. Doon ko nalaman na graduate pala siya ng architecture at passer na rin siya ng licensure exam. Pero hindi muna siya nagtrabaho. Gusto niya raw kasing mag-enjoy muna ng walang iniisip na stress sa buhay bago magseryoso sa career niya. Naintindihan ko naman ang punto niya dahil nakwento niya na tutok talaga siya sa pag-aaral noon. Nagtapos ba naman with Latin Honors? Nung tinanong ko siya kung saan siya kumukuha ng panggastos, nabanggit niya na galing yon sa paglalaro at mga racket na hindi na niya sinasabi kung ano. Basta ang alam ko noon ay base sa mga kwento niya, may kaya naman ang mga magulang niya, kaya siya nakapagtapos ng pag-aaral sa pribadong university. Pero nilinaw niya sa akin na hindi na siya humihingi ng pera sa mga magulang niya nang time na yon, papadudot. Aaminin ko na medyo na turn off ako sa pagiging jobless nitong si Irvin.
Pero mukhang masaya naman siya sa pagbabasketball kaya binura ko na yung mga negatibong pumasok sa isipan ko. Isa pa ay hindi pa naman kami para magbigay ako ng opinyon tungkol sa magiging future niya, Papa Dudut. Ang kaso habang tumatagal, lumalalim na rin ang nararamdaman ko para kay Ervin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil ilang beses na kaming nag-date, mas nakilala ko pa noon si Ervin. Malambing siya at maasikaso at sobrang attentive niya tuwing magkasama kami. Kahit yung simpleng pagbubukas lamang ng tumbler, paghila ng upuan, pag-alalay sa akin tuwing tumatayo ako ay na-appreciate ko lahat ng yon. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ay yung sense of humor niya. Palagi niya ako napapatawa at napapangiti kahit na minsan ay sobrang stress ako sa trabaho. Hindi nagtagal ay naging kami na rin ni Ervin, Papa Dudut. Hindi ko na inisip na wala pa siyang trabaho at wala pa siyang malinaw na plano para sa future niya. Kahit malabo pa ang lahat ay sumugal ako. Aaminin ko na nabulag ako ng pagmamahal ko sa kanya. Siguro nalunod lang din ako noon sa atensyon at pagmamalasakit na ipinaparamdam niya. Kasi yon pa lang ang unang beses na naranasan ko na may isang tao na ganon ka-concern sa akin. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay marunong siyang mag-set ng boundaries. Kapag oras ko nakasama ang mga kaibigan ko ay hindi siya nakikigulo at hindi nagde-demand ng oras. Ganon din kapag umuwi ako sa mga magulang ko. After 4 months ay nagulat na lamang ako noong magpaalam siya sa akin kung pwedeng magsama na kami sa apartment ko. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang sagot niya lang ay gusto niyang mas madalas pa kaming magkasama, kaya naman pinagbigyan ko siya. Wala naman ako naging problema dahil marunong siyang maglinis, magluto, as in lahat ng hindi ko na nagagawa sa pagiging busy ko ay siya na ang sumalo. Kaya naman hindi ko na rin inisip noon na hindi na siya nagbibigay ng share sa renta at sa mga bills namin, Papa Dudut. Mababait naman pala yung mga kaibigan mo eh. Hindi naman kita ipapakilala sa kanila kung hindi. Baka hindi ka maging komportable sa kanila pag ganon. Paano kung hindi ko gusto yung mga kaibigan mo? Lalayuan mo ba sila? Ano nangyari sa boundaries? Ikaw na nga mismo nagsabi na may mga kaibigan na tayo bago pa naging tayo. At hindi dapat baguhin ng relasyon natin yung pakikisama natin sa ibang tao na mahalaga rin sa atin, tama? Aba, tinandaan mo talaga yan ha. Eh yung job hunting mo nga pala, kumusta? Tinawagan ka na ba? Yun lang. Medyo inaalat ako ron, Bebu. Yung isang pinagpasahan ko, may nakuha na raw sabi ng kaibigan ko. Sinubukan mo na bang magpasa sa iba? Hindi pa. Hindi ko pa kasi maharap ngayon eh. Marami pang ganap. Next week kasal nung pinsan ko. Tapos family reunion naman namin yung kasunod. Sino namang kasama mo sa kasal ng pinsan mo? Iniisip mo ba na may iba pa akong isasama ron? Siyempre ikaw yung isasama ko. Excited na nga ako makilala ng mga pinsan ko yung napakaganda kong girlfriend eh. Ipapakilala mo na talaga ako sa kanila? Hindi ba nakakahiya? Ano namang nakakahiya ron? Ilang buwan mo na nga akong boyfriend tapos di pa kita ipapakilala? Gusto nga rin sana kitang isama sa family reunion eh. Kung papayag ka. Family reunion yun. Girlfriend mo pa lang naman ako kaya hindi pa ako parte ng pamilya ninyo. Bebu, hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Kaya sa kasal din patungo tong relasyon natin. Tsaka nagsasama na tayo ngayon. Di ba parang mag-asawa na rin tayo? Hindi ka talaga nauubusan ng katwiran, no? Sana ganun din yung patience mo kapag naghahanap ka ng trabaho. Kapag hindi ka natanggap sa isa, maghanap ka ulit ng iba. Hindi yung hihinto ka na. Nanermo na naman po yung girlfriend ko. Huwag kang mag-alala. After ng lahat ng ganap na sinabi ko, tuloy ang job hunting. Makakahanap din ako, Bebu. At kapag hired na ako, sisimulan ko na yung pag-iipon para makapag-propose na ako sa'yo.
Tsaka na natin isipin yung kasal kapag pareho na tayong financially stable. Okay, sabi mo eh. Sa'yo lang naman ako nakadepende. Huwag ka masyado maging dependent sa akin, ha? Bakit naman? Dapat kasi kahit gaano natin kamahal yung isa't isa, kaya pa rin nating tumayo nang wala yung isa. Hayaan mo. Hindi ko hahayaang mangyari na isa lang yung nakatayo sa ating dalawa. Sana gawin mo yan para sa sarili mo, hindi lang para sa relationship natin. Sure ako na magiging proud sa'yo yung parents mo kapag nalaman nila na hired ka na. Parents ko lang ba? Siyempre pati ako, ano ka ba? Ako yung pinakaunang magiging masaya para sa'yo. Magsi-celebrate tayo. Sa tingin mo ba hindi talaga ako marireject? Marami kasi akong kakilala na kagaya ko rin. Cum laude pero hindi natanggap sa trabaho. Parang hindi ko kayang harapin yung ganong kahihiyan. Bakit ka naman mahihiyang ma-reject? Parte ng proseso yun. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag rejected ka, hindi ka nakarapat dapat maging architect. Kapag nalaman yun ni Dad, iisipin niya malaking disappointment ako. Marami na siyang hinawakan na malalaking project. Samantalang ako, entry level pa nga lang yung papasukin, mukhang malabo pa. Magiging kahihiyan lang ako ng tatay ko. Di kagaya sa basketball. Mahirap pero parang hindi ko nararamdaman yon kasi gusto ko yung ginagawa ko. Wala namang masama na i-push mo yung passion mo eh. Pero hindi rin naman masama kung magiging risk taker ka sa isang bagay na pinaghirapan mo ng ilang taon. Sabihin na nating mas malaki yung chance na maging stable ka kapag pinush mo yung career mo sa architecture. Kapag okay ka na, di tsaka mo i-push yung passion mo. Paano kung ikaw na lang yung piliin ko? Di galingan mo muna ron sa dalawa. Papadudot, ramdam ko naman na mahal ako ni Irvin. Wala akong duda doon. Loyal din siya at hindi siya kagaya ng ibang lalaki na mahilig mang chicks. Palagi niya akong ina-update tuwing may lakad siya kasama ang mga kaibigan niya. Kaya naman hindi ako noon nag-aalala sa kahit na ano. Hanggang sa dumating na nga po kami sa punto na gusto ko nang makilala ni Irvin ang mga magulang ko. Wala namang sanang kaso yon dahil matanda na rin naman ako para sa ganong mga bagay. Hindi na ako parang teenager na pagbabawalan pa na mag-boyfriend. Ang kaso, hindi ko alam kung paano siya ihaharap kina mama at papa, lalo na kay Ate Cora na masyadong mapanghusga. Baka kapag nalaman nila na wala pang trabaho ang boyfriend ko ay maliitin siya ng sobra at ayokong mangyari yon. Kaya ang nangyari ay palagi ako nagpapalusot o di kaya ay iniiba ang usapan tuwing nababanggit ni Irvin ang tungkol doon. Itinago ko muna sa pamilya ko ang pakikipagrelasyon ko kay Irvin. Pero oras na malaman nila ng maaga ang tungkol doon, ay ipapakilala ko rin naman siya kaagad. Ang problema kahit na anong pagtatago sa relasyon namin ang gawin ko, nakarating pa rin po ito sa kontrabida kong kapatid, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo pang sagutin yung tawag ko. Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi mo sinasagot. Ate, paano kita sasagutin? Oras ng trabaho ko. Oras ng trabaho o nakikipaglandian ka lang? Ate, please lang. Huwag mo akong simulan. O bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Hindi ka na nakakaisip na umuwi kasi masaya ka nang nakikipag-live-in dun sa boyfriend mong basketball player. Paano mo naman nalaman yung tungkol sa boyfriend ko? May nakapagsabi sa akin. Nakita raw kayo magkasama. May source naman pala. May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, sino ba yung source mo? Kasi ang lawak naman yata ng nasasagap niya. Hindi na importante kung sino. Ang punto rito, yung pagtatago mo sa amin ng boyfriend mo. Ano yun, nahihiya kang ipakilala siya sa amin? Huwag kang mag-alala, sanay na kami ma-disappoint sa'yo. Paano naman naging disappointment yung pagkakaroon ko ng boyfriend? Ate, nasa tamang edad na ako. Pwede na nga ako mag-asawa kung tutuusin eh. Talaga? Mag-aasawa ka ng isang lalaking walang ibang kayang gawin kundi mag-shoot ng bola? Ate, please, huwag mo namang insultuhin ng ganyan yung boyfriend ko. Naghahanap naman siya ng trabaho eh. Hindi magtatagal, matatanggap na rin siya. O, edi inaamin mo rin na wala ngang trabaho yung boyfriend mo? Kundi ka rin naman isa't kalahating tanga. Kinasama mo pa dyan sa apartment na tinitirhan mo ngayon.
Hindi na ako magugulat kung ikaw yung nagbabayad ng bills at nagpapalamon sa kanya. Alam mo ate, kung ibang tao ka lang siguro, iisipin ko na nagmamalasakit ka sa akin eh. Kaso kilala na kita eh. Hindi mo ako pagsasabihan ng ganyan para sa ikabubuti ko. Sinasabi mo yan kasi nakahanap ka na naman ng pagkakamaling magagamit mo para ipahiya ako kina mama at papa. Huwag kang umangal kasi nakakaya ka naman talaga. Naglayas ka. Pinabayaan mo sina mama at papa na maiwan sa bahay. Si Bunso na nga lang yung nakakasama nila, sinuportahan mo pa sa pagtatanan. O ngayon, sabihin mo ko ano ba yung maganda mong nagawa. Wag na! Kahit ano namang sabihin ko, kayang-kaya mo pa rin gawing mali. Napaka-perfect mo kasi. Sa bagay, teacher ka nga naman pala. Nagtuturo ka ng kabutihang asal, kaya kagalang-galang ka sa paningin ng mga tao sa paligid mo. Pero alam mo sayang eh, kasi hindi mo naman may apply sa sarili mo lahat ng tinuturo mo sa mga bata. Igagalang ka pa kaya nila kapag nalaman nila na… Bakit? Sisiraan mo ako sa kanila? Eh di gawin mo! Ipangalandakan mo yung pagiging kanal mo, Winnet! Mali ka ate. Kung gusto kitang masira, noon ka pa sana ginawa yon. Nung sinaktan mo yung sarili mong anak at pinabayaan mo na lang na parang hindi mo kadugo. Kayang-kaya ko yun ate. Kayang-kaya kitang sirain sa mga taong nauuto mo. Pero hindi ko ginawa, di ba? Nanahimik ako kasi yun naman palagi yung gusto niyong gawin ko. O sige, utang na loob ko na sa'yo yung pinag-aaral at inaasikasa mo yung anak ko. Pero hindi pa rin mababago no na ginagawa mo rin yung naging pagkakamali ko noon. Pumatol ka sa walang silbing lalaki. Kaya huwag ka na magtangkang ipakilala pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala Ate Cora. Hindi ko ipapakilala sa'yo si Irvin. Hindi naman niya kailangan ng validation mula sa isang taong bulok yung pagkatao. Papadudot nasaktan ako ng sobra sa mga sinabi ni Ate Cora tungkol kay Irvin. Pero hindi ko pinagsisihan na ipinagtanggol ko ang boyfriend ko sa ate ko. Sa simula pa lang ay masyado ko nang nararamdaman na nahuhusgahan niya. Nasanay kasi siya na siya lang yung may magandang imahe sa aming magkakapatid. Kaya para sa kanya ay wala siyang ginawang mali. Nakuha ko rin naman ang punto ni Ate Cora sa pagpapakasal sa isang lalaking walang trabaho. Pero alam ko rin noon na mas mahalaga kay ate ang sasabihin ng ibang tao. Iniisip niya na magdadala lamang ako ng kahihiyan sa pamilya namin lalo na kapag nabuntis ako ni Irvin. Dahil doon, kinausap ko ulit si Irvin at kinumbinsing ituloy na ang paghahanap niya ng trabaho. Ang kaso mas inuna pa niya ang pagdayo sa kung saan-saan para makapaglaro. Madalas yung nagiging dahilan ng pagtatampo ko sa kanya pero tuwing nangyayari yon ay susuyuin niya lamang ako. Babawi siya at okay na ulit kami. Paulit-ulit lamang na ganoon pero hindi pa rin siya nag-aasikaso papadudot. Naniwala pa rin siya na may mararating siya sa paglalaro niya ng basketball. Gusto ko sana siyang suportahan na lamang at hayaang gawin ang gusto niya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa niya gagawin yon. Papadudot, hindi ko na po alam kung maiisip pa ba niya na magplano para sa future namin. Kaya nung wala akong makitang improvement mula kay Irvin, ay naisip ko na sukuan na lamang siya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang hindi pa rin makahanap ng trabaho si Irvin ay handa na sana akong makipag-break sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat para unawain at tulungan siya. Pero mas nakafocus lang talaga siya sa panandali ang bagay ng mga oras na yon. Pero tuwing naiisip ko na hiwalayan na siya ay mabilis na nagbabago ang isipan ko at mas nahihirapan akong magdesisyon. Tuwing ipinaparamdam sa akin ni Irvin ang pagiging malambing at maasikaso niya. Nagdalawang isip ako kung tama ba na ituloy ko pa ang pakikipaghiwalay o bigyan pa siya ng panibagong chance. Naawa rin kasi ako sa sitwasyon niya noon. Kung papaalisin ko siya sa apartment, siguradong makikitira siya sa mga kaibigan niya. Nang muli kaming magkausap ni Ate Cora ay nalaman ko pa na nakauwi na ang bunso naming kapatid at nakabalik na rin sa pamilya yung girlfriend niya kaya medyo napanatag na po ako noon. Pero habang magkausap kami ng ate ko, naka-loudspeaker ang phone ko at nabanggit na naman niya yung tungkol kay Irvin.
Tinanong niya kung naghiwalay na ba kami. Gaya po nung unay, nauwi na naman kami sa pagtatalo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na nagawang ipagtanggol pa ang boyfriend ko. Hindi ko na rin kasi alam kung paano pa ang gagawin ko. Pero ang hindi ko alam noon ay narinig pala ni Irvin ang naging pagtatalo namin ni Ate Cora. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kapapasok ko lang. Hindi mo lang napansin kasi kausap mo yung ate mo. Saan ka ba galing kanina? Sa court lang, Bebu. Inaya kasi ako maglaro. Lagi ka namang inaaya maglaro. Sorry. Ako na lang magluluto ng dinner natin. Pero lalabas lang ako sandali. May bibilhin lang ako. May papasabay ka ba? Wala. Okay. Mukhang masyado kang na-stress sa trabaho. Kung gusto mo, imamassage kita mamaya. Wag na. Sige, next time na lang. Ano nga palang gusto mong ulam? Ikaw nang bahala. Bebu, Ano? galit ka ba sa akin? Ayokong pag-usapan yung nangyari, okay? Kung ganon, galit ka nga. Ano bang pwede kong gawin para… Gusto mo talagang malaman? Pwes, maghanap ka ng trabaho, Irvin. Hindi ko kailangan yung serbisyo mo dito. Mas gusto ko na magtrabaho ka na. Naghahanap naman ako, Bebu. Sorry kung nasistress ka na dahil sa akin. Yun bang dahilan kaya ayaw mo pa akong ipakilala sa pamilya mo? Honestly, oo. Hindi ka nila magugustuhan. Nung unang beses na nakausap ko si Ate Cora, ipinagtanggol naman kita eh. Pero kanina, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang gawin yun. Parang hindi mo naman deserve eh. Puro ka pangako pero hindi mo naman ginagawa. Sige nga, paano ko ipagkakatiwala yung future ko sa isang jobless na boyfriend? Kapag nabuntis ako pa rin ba yung kikilos? Ako pa rin ba yung sasagot sa lahat? Hindi to one-man relationship lang. Kaya please naman, maghanap ka na ng regular na trabaho. Pasensya ka na kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Kung gusto mo, lilipat na muna ako para hindi na makadagdag sa gastusin mo habang naghahanap pa ako ng trabaho. Kapag meron na, babawi ako sa'yo. Pangako yan. Pangako na naman? Nakakaumay na yung mga pangako mo eh. Sana naman this time magseryoso ka na. Hindi naman kita pinupush sa magkatrabaho kasi kailangan ko yung pera mo. Ang gusto ko lang, umusad yung buhay mo ngayon. Yung stability, di ba? Pag meron ka nun, hindi ka basta-basta mamaliitin ng ibang tao. Tsaka tong relationship natin, hindi lang tayo dapat nakafocus sa kilig at tsaka dun sa saya. Dapat kaya rin natin backupan yung isa't isa kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba yon, Irvin? Naiintindihan ko. Aayusin ko na yung mga gamit ko bukas para makalipat na ako. Buti naman. Okay ka lang ba dito kahit wala ka ng kasama? Kinaya ko na mag-isa sa loob ng ilang taon. Kaya bakit hindi? Pero pwede bang ipagluto pa rin kita ngayon? Hayaan mong pagsilbihan kita kahit ngayong gabi na lang. Wala na akong ganang kumain. Sige, lalabas na lang muna ako. Magdala ka ng susi. Ilalak ko yung pinto mamaya. Dala ko naman palagi. Huwag ka na sana magpuyat para makapagpahinga ka ng maayos. Tutuloy na ako. Sige na. Bebu, O bakit na naman? mahal na mahal kita. Sana hindi ka mapagod sa akin. Kala ko ba paalis ka na? Eto na nga, aalis na. Hinintay ko lang naman na sagutin mo yung sinabi ko. Pagod na ako, Irvin. Gusto ko na magpahinga kaya kung may pupuntahan ka, umalis ka na lang. Bahala ka na kung anong oras mo gustong bumalik. Papadudot ako ang nakapagbitiw ng masasakit na salita kay Irvin noon. Pero parang mas nasaktan pa ako sa naging reaksyon niya. Hindi niya sinabayan ang init ng ulo ko at wala akong narinig na kahit na anong makakasakit sa damdamin ko. Umalis lang talaga siya ng gabing yon ng tahimik. Hindi ko na nga alam kung anong oras siya nakabalik pero paggising ko kinabukasan ay wala na ang mga gamit niya sa kwarto. Pagbukas ko ng phone ko, saka ko lang nabasa ang sunod-sunod na mga messages niya.
Kahit umalis na noon sa Irvin ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Inisip ko kasi noon na baka mas makapag-focus siya sa career niya kapag wala na kaming dalawa. Nakadepende na lamang sa kanya kung paano niya aayusin ang buhay niya. Ang kaso ay hindi siya pumayag na mag-break kami. Nagmakaawa siya na kung pwede ay mag-cool off na lamang muna kami. Pero noong nalaman ko na patuloy pa rin siya sa paglalaro ay nag-assume ako na wala pa rin siyang trabaho kaya nakipag-break na ako sa kanya. Hindi ko na siya kayang harapin noon kaya dinaan ko na lamang sa chat ang paghihiwalay namin, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay natanggap na pala noon sa Irvin sa isang real estate development firm at nagpasya lang siya na ipagpatuloy pa rin ang passion niya sa paglalaro. Ewan ko pero sa halip na manghinayang ay naging masaya pa ako sa pagbabagong yon sa buhay niya. Papa Dudut, 1 taon nang nakalipas nang muli kaming magkita ni Irvin. Parehong lugar at parehong dahilan din. Dahil naroon ako para manood ng finals. Sa totoo lang ay hindi ko naisip na naglalaro pa rin siya ng time na yon kaya nakampante ako. Pero nung tawagin ang pangalan niya at hanggang sa matapos ang laro ay nasa kanya na ang buong atensyon ko. Kakainis. Iniwan na naman ako ng kasama ko. Bebu! Ha? Ako bang tinatawag niya? Bebu! Ako? I mean, ako ba yung tinatawag mo? Hanggang ngayon ba naman iniiwasan mo pa rin ako? Grabe! Inabot na nga ng 1 taon yung cool off natin, wala man lang kahit kumusta. Kahit nga sana isang kiss lang, bawing-bawi ka na eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nag-break na tayo, di ba? Ikaw lang yung nakipag-break, pero ako hindi. Para sa akin, nag-cool off lang tayo. Seryoso ka ba? Cool off? Ng 1 taon? Wala pa bang nakakagawa nun? Ang tibay pala natin. Hanggang ngayon pala, isip bata ka pa rin. Ako, isip bata? Aba, parang hindi yata ako papayag na sasabihan mo pa rin ako ng ganyan. Gusto mo bang patunayan ko? Tara sa unit ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Irvin, ha? Sungit talaga. Hindi mo ba naaalala? Ganito rin tayo nung una tayo nagkakilala. Sinungitan mo rin ako. Hanggang ngayon ba naman na girlfriend na kita? Hindi mo na ako girlfriend. Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala. Nagpaligaw ka ba pagkatapos mo makipaghiwalay sa akin? Hindi. Buti naman. Kundi, magsiselos ako. Ang feeling mo talaga, no? Sabing hindi na nga kita boyfriend eh. Okay. Alam mo ba, nung nakita kitang pumapasok dito kanina, parang sasabog yung puso ko sa sobrang saya. Gustong-gusto nga kitang lapitan eh. Tapos sugurin ng yakap, kaso magsisimula na yung game. Ngayon ko sana gagawin pero hindi na pala pwede. Ano ba tong trip mo, Irvin? Bakit mo ba sinasabi yan? Di ba dapat matagal mo nang tanggap na wala na tayo? Mahal pa rin kita, Bebu. Kahit napakiramdam ko, hindi mo na ako kayang tanggapin. Bakit hindi ka nalang manligaw ng iba? Sa tagal nating di nagkita, imposibleng wala kang ibang dinate kahit isa. Wala talaga. Nagtiis na lang muna ako hanggat hindi ka pa pwede. At bakit mo naman naisip na magiging pwede pa ako? Hindi ko alam. Hindi talaga ako sigurado kung papansinin mo pa ako. Pero iniisip ko na lang noon na kung magkita ulit tayo at sabihin mo sa akin ng harapan na hindi mo na ako mahal, tsaka pa lang ako maghahanap ng iba. Tsaka pa lang ako mag-move on sa'yo. Pwes, hindi ka pa pwede mag-move on. Bakit? Ayaw mo na nga sa akin, di ba? Huwag kang madamot. Dami kayo nagkakagusto sa... Aray, ikaw ah! Ang sakit-sakit na nga ng puso ko. Namimisikal ka pa. Foul yan. Kasi ang yabang mo pa rin eh. Nakakainis ka. Uy, nakakarami ka na. Isang hampas mo pa. Hahalikan na kita. Oh, bakit bigla kang tumahimik? Huwag mo sabihing tumitiklop ka na sa akin. Uuwi na ako. Bahala ka na dyan. Maghanap ka ng kausap mo. Ayoko ng kausap.
Ang gusto kong hanapin, yung pakakasalan ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Yabang-yabang mo kaya. Sorry na, Bebo. Nagbibiro lang naman ako. Bebo mo yung mukha mo. Puntahan kita mamaya sa unit mo. Tapos date tayo. May lakad ako mamaya. Eh di bukas. Pahinga ko yon. Eh di pagluluto na lang kita. Pwede rin ako maglinis ng buong kwarto mo tsaka maglaba. Ayoko! Huwag kang ano dyan. Kapag hindi ka pumayag, sisigaw ako ngayon dito at sasabihin kong sinagot mo na ako. Ano? Sira ka ba? Ano, magdesisyon ka na, Bebo. Meron ka na lang 10 seconds. Subukan mo. 10, 9. Oo na, sige na. Pumunta ka mamaya. Sige, dapat pagdating ko, nakahubad ka na. Aray, grabe ka talaga. Hanggang ngayon alala mo pa rin mangurot. Parang bumaon yung kuko mo sa tagiliran ko. Ang sakit. Gusto mo dagdagan ko pa yan eh. Papadudot nung araw ding yon ay nagkabalikan na kami ni Irvin. Sa kulit ba naman ng lalaking yon, kahit yata 1,000 beses ko siyang tanggihan, ay hindi pa rin niya ako titigilan. Naniwala naman ako na seryoso na siya noong nag-propose na siya sa akin. Ipinakilala ko na siya sa pamilya ko pero sina mama, papa, bunsong kapatid at yung pamangking ko lang ang humarap kay Irvin. Si Ate Cora naman hanggang sa oras na yon ay bitter pa rin sa akin. Hindi raw niya suportado ang plano kong mag-asawa na kaya ayaw niya kaming harapin. Personal namang hiningi ng boyfriend ko ang blessing ng mga magulang ko para sa pagpapakasal namin. Laking pasasalamat ko na lamang po noon na kahit na hindi kami masyadong okay ng mga magulang ay pinayagan naman nila kaming magpakasal. Sa ngayon, Papadudot, ay 2 taon na kaming kasal ni Irvin at may isa na kaming anak. Sobrang saya pala sa pakiramdam na finally ay meron ka ng karamay sa lahat ng bagay. Hindi lang naman kasi gastusin ang inaalala kapag may pamilya ka na. May mga problema pa rin na walang kinalaman sa pera. Pero kahit kailan, mula nung magpakasal kami, ay hindi ko naramdaman na mag-isa lamang ako. Iba yung security na naibibigay sa akin ni Irvin at ganon din naman ako sa kanya. Kaya hindi namin pinagsisisihan na pinili namin ang isa't isa. Tungkol naman po sa pamangking ko ay kaunting panahon na lamang ay makakatapos na siya sa kolehiyo. Sa amin na rin siya nakatira para mas magabayan ko siya ng mabuti. Hindi man ako ang tunay niyang ina, Papadudot, ay sinisigurado ko naman na hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya sa pagmamahal man o sa material. Dear Papadudot, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ryan, 32 years old na sa ngayon. Taga-Albay po ako pero mula po noong mag-college ay sa Mandaluyong City na ako tumira. At ang dahilan ay ikakwento ko po sa inyo. Nag-iisang anak lamang po ako at lumaki ako sa Albay kasama ng tatay ko. Nagtanan lang din po sila noon ng nanay ko kaya malayo kami sa mga kamag-anak namin. Ang problema po ay 3 taon pa lamang ako ay iniwan na ako ni nanay sa kanya. Hindi namin alam kung saan ito pumunta. Basta ang alam ni tatay, iniwan kami nito dahil sa kahirapan. Pero kahit mag-isa na lamang na tumatayong magulang ay itinaguyod ni tatay ang pag-aaral ko. Papadudot, dahil 3 taon pa lamang ako nang iwan ni nanay ay halos hindi ko na po siya matandaan. Tanging pangalan niya lamang ang alam ko. Tuwing tinatanong ko naman si tatay kung nasaan siya ay palagi nitong iniiba ang usapan at paulit-ulit lang na sinasabing hindi na namin dapat iniisip yung taong nang iwan sa amin para sa makasariling dahilan. Kaya naman wala po talagang ideya noon ang pagkatao ko tungkol kay nanay. Kahit itsura niya ay hindi ko na rin po alam. Wala kahit isang litrato niya sa bahay namin, Papadudot. Pero kahit nangungulila ako sa isang ina ay ginawa naman ni tatay ang lahat para makaraos kami sa pang-araw-araw. Naging tendero po siya ng taho sa umaga at ice cream naman sa tanghali hanggang hapon. Sa gabi naman ay tumatambay siya sa may pasyanan para magtinda ng balut at chicharon. Sa kasamaang palad, Papadudot, ay pumanaw ang tatay ko habang siya ay natutulog.
Cardiac arrest ang kinamatay niya. Nang mailibing po siya ay parang nawala na ako ng dahilan na manatili pa sa lugar na tinitirhan namin dahil wala naman po kami ni isang kamag-anak doon. Nang inaya ako ng kaibigan kong si JM na magtrabaho sa Maynila ay hindi na po ako nagdalawang isip pa. Bonus na lang po sa akin na nagkaroon pa ako ng pagkakataong makapag-aral sa tulong ng scholarship at ng aking part-time job. Halos hindi ko na nga po namalayan na ilang taon na palang lumipas mula nang umalis ako sa Albay. Pero hanggang sa pagkakataong yon ay hindi pa rin ako nakakapagdesisyon kung tama bang ituloy ko pa ang isa sa mga dahilan ng pagpunta ko roon, Papa Dudut. Tol, ayos ka lang? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. May iniisip lang, tol. Ilang taon na pala tayo rito, no? Oo, ilang taon na rin. Bakit? May naisip ka pa bang gawin? Ang totoo, may hindi ako sinabi nung sumama ako sa'yo papunta rito. Ano naman yun? Huwag mo sabihing may anak kang naiwan sa Albay ah. Yari ka talaga pag nagkataon. Loko, ako nga yung anak na iniwan eh. Oo nga pala. Pero maiba ako. Wala ka pa bang balita sa nanay mo? Hindi man lang siya nagpakita kahit nung burol ng tatay mo ah. Paano naman siya magpapakita? Wala na siyang pakialam sa amin. Baka nga hindi man lang niya nabalitaan na wala na si tatay eh. Pero alam mo ba kung nasan siya? Oo, tol. Alam ko na kung saan siya nakatira. At yun yung sinasabi kong isa sa mga dahilan kaya sumama ako sa'yo. May nahanap kasi akong picture ni nanay sa mga gamit ni tatay. Sinubukan kong isearch sa Facebook. Tapos ayun, nalaman ko na nandito siya sa Mandaluyong. Talaga? Nandito rin siya? Minessage mo na ba? Hindi pa. Sa bagay. Kung ako nasa katayuan mo, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko sa kanya eh. Pero kailangan ko pa rin siyang kausapin. Gusto kong malaman yung dahilan kung bakit niya kami iniwan. Paano tol kung may iba na siyang pamilya tapos ayaw ka na niya makilala? Wala na akong magagawa kung ganun. Pero gusto ko pa rin subukan. Lalo na ngayon. Kailangan ko ng suporta para makapag-focus sa pag-aaral. Graduating na ako kaya mas mahirap to ngayon para sa akin. Pero kakayanin mo pa rin naman kung sakaling hindi ka niya tulungan, di ba? Oo, kaya ko naman. Ay, ewan ko ba tol? Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ko pa rin siyang makita at makasama. Kahit malaki yung naging pagkukulang niya sa akin. Hindi kita masisisi. Siyempre wala na tatay mo. Nanay mo na lang yung natitirang magulang mo. Inad ko na nga siya sa Facebook eh. Kapag inaccept niya friend request ko, sign ko na yun para ituloy yung plano ko. Pero kapag hindi, isa lang ibig sabihin nun. Siguro naman mapapaisip siya kapag nakita niya yung pangalan ko. May punto ka naman dyan kasi pwede ka niyang kalimutan bilang anak. Pero malabong makalimutan niya na naging anak ka niya. Baka nga siya pa nagpangalan sa'yo eh. Tol, inaccept niya ako. Talaga? Patingin nga. Oo nga no. I-message mo na kaya. Eto na nga magta-type na. La, tumatawag siya. Pagkakataon mo na yan, tol. Sagutin mo na. Sandali lang. Eto na. Hello? Oh, anak. Mabutit na isipan mong hanapin ako. Kumusta ka na? Tol, nakilala niya ako. Di kausapin mo na. Ayos yan, tol. Labas lang muna ako sandali. Basta, sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mo sabihin ha. Sige na, kausapin mo na nanay mo. Kilala niyo po pala ako? Nakilala kita sa pangalan mo. Hindi na kasi kita mamukhaan eh. Ang laki na lang pinagbago ng itsura mo, anak. Teka, nasan ka ba ngayon? Nandito na po ako sa Mandaluyong. Talaga? Kailan ka pa rito? Sana sinabi mo agad para na-meet kita. Nagdalawang isip po kasi ako kung dapat pa ba akong makipagkita sa inyo. Tsaka medyo busy po talaga. Pinagsasabay ko po kasi yung trabaho ko at pag-aaral. Mabuti naman at naisipan mong mag-aral. College ka na, di ba? Ano bang course kinuha mo? Mechanical engineering po.
Mahusay kang pumili. Mukhang sa akin mo naman na yung pagiging madiskarte sa buhay nga pala, kung libre ka sa Sabado, magkita tayo. Pwede mo akong puntahan sa bahay namin. Hihintayin kita. Papadudot, pinuntahan ko nga po noon ang address na ibinigay sa akin ni nanay. Doon ko po napagtanto na totoo nga palang maganda na ang buhay niya. May kaya kasi ang napangasawa niya at siya naman ay magaling humawak ng negosyo kaya nagkaroon siya ng sariling restaurant. Naikwento niya lahat ng iyon nang mag-usap kami, Papadudot. Pero sa halip na makaramdam ako ng amor sa nanay ko, ay kabaligtaran ang naramdaman ko sa una naming pagkikita. Habang ipinagyayabang ni nanay ang naging tagumpay niya noong iniwan niya kami, nadudurog naman ang puso ko para kay tatay na namatay na lamang nang hindi napapacheck up dahil sa kakulangan namin sa pera. Habang kausap ko noon si nanay, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pera. Doon ko po naunawaan kung bakit ayaw ni tatay na pinag-uusapan ng nanay ko. Mas mahalaga kasi sa kanya ang magandang buhay kesa sa unang pamilya niya. Naisip ko nga po noon na kung maubusan ng pera ang bago niyang asawa, ay baka iwan niya rin po ito gaya ng ginawa niya sa tatay ko. Kaya naman kahit na inalok niya ako na doon tumira sa bahay nila ng asawa niya para makabawi siya sa akin, ay hindi ako pumayag, Papadudot. Pero sa kabila ng pagtatanggi ko ay hindi naman siya sumuko noon hanggat hindi ako napapapayag na sumama na sa kanya. Hiningi ko ang opinyon ng kaibigan kong si JM at sinabi niyang wala namang masama kung bibigyan ko ng pagkakataon si nanay. Kaya naman ang muli niya akong tanungin ay pumayag na ako na doon muna tumira sa kanila. Nakilala ko po ang asawa niya na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Dolan. Maayos naman ang pakikitungo niya sa akin nung una. Pero may pakiramdam ako noon na parang ginagawa niya lang yon tuwing kaharap si nanay. At hindi nga po ako nagkamali dahil unang araw ko pa lamang sa bahay nila ay ganito na kaagad ang nangyari, Papadudot. Ryan, halika nga rito. Bakit po, Tito? Tito? Sir ang dapat mong itawag sa akin. Hindi naman kita kaano-ano. Nga pala, may papagawa ko sa'yo para naman hindi sayang yung oras mo dito sa bahay. Ano po ba yun? Linisin mo yung kotse ko. Dapat wala na akong makikita kahit konting dumi pag tinignan ko mamaya. Gagamitin ko yun bukas. Kompleto naman kami sa gamit. Oh, ingatan mo yung mga yun ha. Ayoko ng ignoranting nakakasira ng mga gamit dito. Hindi po ako ignorante, sir. Ano kasi tingin mo? Di ba't galing ka lang naman sa probinsya? Baka puro bundok at mga damo lang nakikita mo ron. Iba yung buhay rito. Marami na po ako naging trabaho. Total, hindi nyo naman po ako tinatanong, edi sasabihin ko na lang. Nagtrabaho po ako dati sa car wash, kaya hindi po ako ignorante gaya ng iniisip nyo. Aba, ayos ka pala eh. Mukhang marami kang kayang gawin. Sige, galingan mo mag-car wash. Malay mo, yun na rin maging trabaho mo habang buhay. Akala ko pa naman mabait kayo. Wala rin naman pala kayong pinagkaiba sa mga matapobreng may kaya dyan sa tabi-tabi. Nakaangat lang kayo ng konti, nang mamaliit na agad kayo ng iba. Hoy, ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin ha. Baka nakakalimutan mo. Dito ka nakatira sa pamamahay ko. Pwedeng kitang palayasin kung gugustuhin ko. Klaro? Kung meron man pong klaro sa akin, yung may karapatan din po ako manatili dito hanggat hindi ako pinapaalis ng nanay ko. Kasal po kayo, hindi ba? Conjugal property niyo po tong bahay kasi wala naman kayong pinirmang prenuptial agreement. Kaya kung gusto niyo akong palayasin dito, siguraduhin niyo rin pong gusto yun ng nanay ko. Napakayabang mo ah. Anong akala mo? Mas magaling ka pa sa akin? Kayo po may sabi niyan, hindi ako. Sira ulo ka! Baka gusto mo makatikim Kapag ng... sinaktan niyo po ako, pwede ko rin po kayong kasuhan. Kaya bago po kayo gumawa ng kahit ano, pag-isipan niyo po muna. Sige na po, sisimulan ko na yung paglilinis ng kotse niyo.
May malamig na tubig po sa loob. Magpalamig muna kayo. Wisit kang bata ka? Hindi na po ako bata, sir. 23 na po ako. Hindi ka talaga nahuubusan ng sagot ano? Isa na lang at tatamaan ka na sa akin. Tatahimik lang po ako kapag hindi ko na kailangang depensahan yung sarili ko. Hindi naman po kasi ako pumayag sa alok ng nanay ko na tumira dito para maging alipin nyo eh. Gusto niyang bumawi sa akin at hindi kayo nakakatulong sa kanya kung ganyan nyo ako itatrato. Kayo rin po, baka iwalayin kayo ni nanay kapag... Maglinis ka na ng kotse ron. Dami mo pang satsat. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Kaya aga-aga ang iinit ng ulo nyo. Mas mabuti kung yung asawa nyo na lang po tatanungin nyo, Nay. Pinaglilinis pa kasi ako ng kotse niya. Maiwan ko na po kayong dalawa. Anak, sandali. Hindi mo naman kailangan gawin yan. May tagalinis kami ng kotse rito. Mas mabuti na rin po na may ginagawa ako rito para natutumbasan ko yung pagtira ko dito sa bahay nyo. Ay, pasensya na po, Nay, pero dediretsahin ko na po kayo. Ayokong dumating yung araw na susumbatan nyo ako sa mga naitulong nyo sa akin. Kaya hanggat may paraan para ibalik ko yun, gagawin ko po. Papa Dudut, hindi nagawang makapagsalita noon ng nanay ko matapos kong sabihin sa kanya ang saloobin ko sa pagtira sa bahay nila. Nakiusap naman siya na kung maaari pagpasensyahan ko na lamang muna ang asawa niya. Wala naman akong magawa dahil kailangan ko talagang makisama, Papa Dudut. Kapag may pinapagawa sa akin ang asawa ni nanay, kung wala naman akong ginagawa ay sinusunod ko yon kaagad. Pero kapag oras ng pag-aaral ko, kahit magalit pa si Tito Dolan, ay nagmamatigas pa rin ako. Doon nagsimula ang pagbabago sa pagsasama nilang mag-asawa. Madalas na silang nag-aaway at kung ano-ano na rin ang ibinibintang ni Tito Dolan sa akin. Tuwing may nawawalang gamit, ako kaagad ang tinuturo niya. Pero sa huli, napapaamin din siya ng nanay ko na wala naman talagang nawawalang gamit at gusto niya lamang akong pag-initan. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay palala ng palala si Tito Dolan. Kaya parang gusto ko na lamang na umalis doon. Pero dahil nakiusap sa akin si nanay ay sinubukan ko ulit na makisama ng maayos. Hanggang sa mayroong pagkakataon, Papa Dudut, na nag-ugat ng malaking gulo sa bahay. May half-brother ako at may anak naman si Tito Dolan na babae sa una nitong asawa. Sa madaling salita ay hindi po kami magkadugo. Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Faith. Sa kanilang magkapatid siya ang naging kaklose ko. Nagmana kasi kay Tito Dolan ang half-brother ko. Kaya hindi ko na sinubukan pang makipag-close dito, Papa Dudut. Si Faith naman ay mabait at malambing. Matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Pero yung pagiging malapit namin sa isa't isa ay ginawa ni Tito Dolan ng issue na umabot na sa puntong kahit si nanay ay pinaniniwalaan na siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may pagka-boyish po noon si Faith kaya marami siyang gustong matutunan. Nagpaturo siya sa akin kung paano mag-car wash, magkumpuni ng sasakyan, magpalit ng gulong at kung ano-ano pang mga gawaing panlalaki. Yun ang kinatuwa ko sa kanya, Papa Dudut. Para kasi ako nagkaroon ng nakababatang kapatid sa katauhan niya noong panahong yon. Lumaki kasi ako na walang kapatid. May mga naging kaibigan naman ako noon sa Albay kagaya ni JM. Pero iba pa rin talaga yung meron kang kapatid na nakakasama mo sa bahay at nakakasundo sa mga bagay-bagay. Sa isip-isip ko nga po noon, sana talaga ay magkadugo na lamang kami ni Faith. Ang problema, Papa Dudut, ay pinag-isipan naman kami ni Tito Dolan ng masama. Pinagbintangan niya ako na minomolestya si Faith tuwing magkasama kami sa kwarto ko. Kahit na ang totoo ay nagpapaturo lamang ito sa mga subject na alam nitong makakatulong ako. At habang tumatagal, kung ano-ano pa ang mga iniimbentong kwento ni Tito Dolan. Sinubukan naman akong ipagtanggol ni Faith at pinatunayan niya na wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero gaya ng inaasahan ko ay hindi pa rin naniwala si Tito Dolan at ang mas masakit pa roon kahit ang nanay ko
ay pinagdududahan na rin ako, Papa Dudut. Nakakawalang ganang kumain. Han, please. Nasa harap tayo ng pagkain. Bakit ba kasi kailangan pang sumabay sa atin yung anak mo? Sumabay po ako sa inyo kasi sinabihan ako ni nanay. Kung ayaw niyo po, pwede namang mamaya na lang ako kumain. Anak, hindi. Diyan ka lang. Hindi ikaw yung gusto kong makasabay kumain, kundi yung mga anak ko. Nasaan ba yung mga batang yun? Nagpaalam yung bunso natin na malilate ng uwi. Si Faith naman, nandun pa rin sa kwarto niya. Ayaw sumabay sa ating kumain. Paano sasabay? Nandito yung anak mong manyak. Dahan-dahan po kayo sa ibinibintang nyo. Wala po akong ginagawang masama sa anak nyo, sir. Walang ginagawang masama? Palagi kang naroon sa kwarto niya? May matinubang lalaki na gagawa nun sa anak ko? Hindi naman po problema yung pagpunta ko sa kwarto niya. Ang problema po yung marumi niyong utak. Ryan, ano ba? Huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan si Dolan. Nay, nagpapaturo lang si Faith sa akin. Kaya ako siya sinasamahan sa kwarto niya. Wala kaming ibang ginagawa dun. Hayaan niyo po, sa susunod, sa labas na kami para kitang-kita niyo. At kung hindi pa kayo mapalagay, maglagay kayo ng CCTV para meron kayong ebidensya. Yan kasi ang hirap sa mga kagaya mong naghihikahos sa buhay. Masyadong mapagsamantala. Mawalang galang na po Pero kahit lumaki ako sa hirap, marunong akong rumespeto ng tao. At alam ko po kung ano yung tama at mali. Kung mapagsamantala po ako, matagal ko na sanang hinanap si nanay para humingi ng pera. Ikaw, Nay, baka nakakalimutan niyo na po na kaya lang naman ako nandito kasi pinilit niyo akong dito na tumira. Kung ipinagmamalaki mo yung boarding house nyo, di bumalik ka na ron. Huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo rito. Baka kapag hindi na ako nakapagtimpi sa'yo sa kulungan yung bagsak mo. Sa anong kaso po? May ebidensya po ba kayo kung sakali? Kayang-kaya kong gumawa ng ebidensya kung gugustuhin ko. Di lumabas din yung sakit yung mga mapepera. Akala nyo kaya nyo nang gawin lahat dahil sa perang meron kayo. Marami nga pong mabibili yung pera nyo. Pero yung respeto at dignidad, wala po yun sa listahan nyo. Anak, tama na. Nababastos mo na si Dolan. Ako po, Nay, hindi po ba ako nabastos sa mga binibintang niya sa akin? Sa pagtrato pa nga lang niya sa akin, mas matindi pa sa nabastos yung naranasan ko Insulto na po yun sa pagkatao ko. Tapos sasabihin nyo, tama na? Kayo po yung tama na. Aalis na po ako rito. Saan ka naman pupunta? Babalik ka dun sa malas squatter na tinitirhan nyo? Yung malas squatter na tirahang sinasabi nyo, mas malinis pa kaysa sa pagkatao nyo. Pasensya na po pero hindi ko na kayo kayang tagalan dito. Bagay nga kayo. Parehong-pareho kayo ng ugali. At hindi na rin ako magtataka kung bakit hindi na naghabol pa sa inyo si tatay. Kasi siya may dignidad. Kayo nabulag na ng pera. Pabayaan mo siya, Emilia. Hayaan mong patunayan niya yung kayabangan niya. Hindi naman nagtatagumpay yung mga taong ganyan mag-isip. Mas bagay po sa inyo yung sinasabi nyo. Kasi kahit mapuno pa ng pera tong bahay nyo, hindi pa rin kayo matatawag na successful. Para lang po yun sa mga taong may mabubuting puso. Papa Dudut, gaya nga po ng sinabi ko sa kanila ay umalis na ako sa bahay ni nanay. Hindi na rin po ako nagpaalam kay Faith dahil baka madagdagan pa ang ibinibintang nila sa akin. Mula po noong araw na yon ay ipinangako kong wala na akong magiging koneksyon sa kanila. Lalo na sa nanay ko na sa ikalawang pagkakataon ay tinalikuran ako. Akala ko pa naman noon ay may pag-asa pa na magkaayos kami at makabawi siya sa akin pero mas lalo lamang niyang pinatunayan na hindi niya kayang panindigan ang pagiging ina niya para sa akin. Sana ay hindi ko na lamang siya hinanap. Nakakalungkot lang isipin na may mga nanay na kayang talikuran ang mga anak nila. Hindi ko naman hinuhusgahan ang lahat dahil may iba-iba rin silang dahilan. Pero sa kaso ng nanay ko ay sinadya niyang iwan kami at sa loob ng maraming taon ay hindi man lang niya naisip na kumustahin ako o kami ng tatay ko. Naalala ko po tuloy yung sabi ng teacher ko noong high school
Yung mga nanay daw ay parang payong sa gitna ng malakas na ulan. Hindi man niya kayang pigilan yung lakas ng ulan ay gagawin naman niya ang lahat para hindi ka mabasa. Ganon naman daw ang mga magulang. Poprotektahan ka sa abot ng makakaya nila. Pero para sa akin si tatay lang ang nakagawa noon. Hindi lang siya naging ama sa akin kundi siya rin ang tumayong nanay ko sa loob ng maraming taon. Tungkol naman po kay Faith noong hindi na ako nagpaalam sa kanya sa pagalis ko sa bahay nila. Hindi ko po inaasahan na hanapin niya ako noon. Nagulat na lamang po ako noong dumating siya sa boarding house na tinutuluyan namin ni JM. Nakipagkumustahan lang naman siya at tinanong kung bakit ako umalis. Nalulungkot daw siya na wala na siyang kuya sa bahay nila. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon at naintindihan naman niya yon. Papa Dudut. Grabe, tol. Kapatid mo talaga yun? Ganda ah. Baliw, hindi ko kapatid yun. Anak siya ni Tito Dolan sa una niyang asawa. Yung kapatid ko sa ina, hindi ko naman kasundo kasi manang-mana sa tatay niya. Kala yata pinatira ako sa bahay nila para gawing utusan. Hayaan mo na sila, tol. Mabuti nga umalis ka kaagad eh. Kung tumagal ka pa ron, baka mas lumala pa yung sitwasyon. Pero balik muna tayo kay Faith. Napakaputi. Ang kinis at ang ganda, tol. Kung ako sa'yo, ligawan mo na yun. Total, hindi naman kayo magkadugo eh. Kaya pwedeng pwede. Uy, tigil-tigilan mo na nga yung kakapantasya kay Faith. Babae gusto nun. Talaga? Babae rin? Sayang naman. Magagamit pa naman sana kita para mapalapit sa kanya. Bakit? Sigurado ka bang magpapagamit ako para mapormahan mo si Faith? Baka nga ako pa yung unang tumutol sa inyo kung sakali. Alam mo, bad trip ka rin maging tropa eh, no? Wala ka man lang kasupo-suporta. Mahirap maging jowa yun. Mapanghusga yung tatay. Di ka uubra dun. Baka kapag umakyat ka ng ligaw, gawin ka lang utusan. Marami pang ibang babae dyan, yung hindi komplikadong ligawan. Aba, baka hindi mo pa nakikita kung paano dumiskarte tong macho dancer mong kaibigan. Isang giling ko lang kay Faith, tol. Baka hindi na siya umuwi sa kanila. Uy, di uubra kalaswaan mo ron. Baka bigla kang mapadasal kapag nag-share ng Bible verse yun sa'yo. Seryoso? Ganun siya karelihiyosa? Oo, kaya nga naiiba siya sa pamilya nila eh. Siya lang yung mabait. Grabe, ideal girl ko pa naman yung ganun. Kahit hindi mapera, basta ganun kaganda tsaka ganun kabait, laban. Pag pinagbigyan ako manligaw nun, wala nang date-date. Yayayain ko na agad ng kasal. Loko, wag ka nang umasa kay Faith. Maghanap ka na lang ng ibang liligawan. Eh yung nanay mo, kumusta naman kayo? Kala ko itatanong mo kung pwede yung nanay ko eh. Mas lalong hindi pwede yun. Saka hindi ko pa rin siya kinakausap. Nag-chat siya sa akin. Tumatawag din nung nakaraan pero hindi ko na pinapansin. Alam ko naman na ipapamukha niya lang sa akin na mali ako ng desisyon na umalis sa bahay nila. Hindi mo na ba talaga siya kayang kausapin? Malay mo, magsusorry lang pala. Si nanay, magsusorry? Eh yung maigit isang dekada nga na nawala siya, hindi man lang ako nakarinig ng sorry anak. Sinabi niya lang na babawi siya, tapos hindi pa niya napanindigan. Anong klaseng pagbawi yun? Dinagdagan pa nga niya yung sama ng loob ko sa kanya eh. Ay, napakadrama ng buhay mo, tol. Alam mo kung ano maganda? I-shot natin yan mamaya. Hindi pwede, may klase ako bukas. Ito naman oh, minsan lang eh. Sa susunod na lang tol. Hindi talaga pwede. Malapit na yung finals namin. Konting tiis na lang. Gagraduate na ako. Kaya hindi ako pwedeng pumalpak ngayon. Alam mo naman na yun na lang inaasahan kong makakatulong sa akin para matupad ko yung pangarap kong makapagtrabaho abroad. Wow! Ngayon pa lang tol, nakikita ko na. Magiging mechanical engineer ka sa ibang bansa. Pero teka, final na ba yun? Hindi na ba magbabago isip mo na pagiging engineer talaga gusto mo? Oo, wala nang makakapagpabago ng isip ko. Pangarap namin ni tatay yun eh. Pero tol, sakali lang naman na hindi ka kagad makapagtrabaho.
Pwede kita ipasok doon sa amin para maging dancer. Salamat na lang, tol. Papadudot na gawa ko pong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral ko noon. Nagawa ko makapagtapos sa kolehiyo nang walang hinihingi kahit isang sentimo sa nanay ko. Nung hindi ko pa rin sinasagot ang tawag niya ay tumigil na rin siya sa pagme-message sa akin. Sa isip-isip ko naman noon ay mas mabuti na rin na malayo kami ni nanay sa isa't isa para wala ng gulo. Gaya ng inaasahan ko ay hindi sumipot sa graduation ko si nanay. Sa bagay, hindi ko rin naman siya in-invite. Hindi ko rin naman sigurado kung alam niya na gagraduate na ako pero hindi na rin talaga ako umasa pa. Sigurado naman ako noon na hindi siya mag-aaksaya ng panahon para alamin kung ano ang mga nangyayari sa akin. Mag-isa lamang akong umakyat sa stage pero dala ko ang picture ni tatay. Gusto ko kasing isipin na kasama ko pa rin siya habang nagaganap yung katuparan ng isa sa mga pangarap naming dalawa. Yung kaibigan ko naman pong si JM, siyang naging photographer ko noong araw na yon. Isang linggo makalipas ang graduation namin ay bigla na lamang sumulpot sa boarding house ang nanay ko. Ngunit ang ipinagtataka ko ay may mga pasasya sa mukha niya at maliliit na sugat sa braso. Hindi ko napigilang maawa sa kanya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kaya sa halip na pairaling ko ang galit ko sa kanya, ay nagpa siya akong tulungan si nanay matapos kong malaman na binubugbog pala siya ng kanyang asawa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ilang araw ding nanatili sa boarding house namin si nanay. Natatakot daw siyang bumalik sa bahay nila dahil baka mapatay na siya ni Tito Dolan. Tinanong ko siya kung ano ang dahilan ng pananakit nito sa kanya pero ayaw niyang sabihin yon sa akin. Wala naman akong ibang maisip na dahilan noon kundi ang selos o may kinalaman sa perang naging away nila. Pero kahit mas pinili ni nanay na maglihim sa akin ay hinayaan ko pa rin siyang manatili muna sa amin. Sa ilang araw na magkasama kami ng nanay ko ay doon ko lang po naramdaman na may nanay pa pala ko. Habang nagpapagaling siya ng mga sugat niya, inaasikaso niya rin ako at ang mga gamit ko sa boarding house. Aaminin ko na isa yon sa mga kahinaan ko, Papa Dudut. Gustong gusto ko kasi yung pakiramdam na may nag-aasikaso sa akin. Dahil na rin siguro sa nasanay na ako sa pagiging independent. Kaya bago para sa akin ang mga ganong klase ng pakiramdam. Habang magkasama po kami ni nanay, ay hindi ko inaasahan na doon ko maririnig ang paghingi niya ng tawad sa pang-iiwan niya sa amin ni tatay noon. Umiyak siya at pinagsisihan niya lahat ng nagawa niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noon kaya nakinig na lamang ako sa mga sinabi niya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Nay, ilang araw na po kayo rito. Wala na po ba talaga kayong balak na bumalik dun sa asawa nyo? Wala na. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Paano naman po yung anak nyo sa kanya? Huwag yung sabing gagawin nyo rin sa kanya yung ginawa nyo sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, anak. Nay naman para namang hindi na kayo natuto niyan. Natatakot ako kay Dolan. Baka mas malala pa yung gawin niya sa akin kapag nag-away kami ulit. Bakit hindi nyo na lang po siya idemanda para hindi na maulit yung pananakit niya sa inyo? Hindi pwede, nak. Kawawa naman yung kapatid mo kapag nakulong yung tatay nila. Kaya ayos lang sa'yo nasaktan ka ng asawa mo? Nay naman, baka hindi lang isang beses nangyari yan sa inyo. Hindi mo ako maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo ang dahilan. Paano ko nga po kayo maiintindihan kung ayaw nyo namang sabihin? Nay, kung pera lang naman po yung dahilan, di ba may naipon na po kayo? Saka may sarili naman po kayong negosyo. Paano po yun kung magtatago ka lang dito?
May namamahala naman doon kaya makakapag-operate sila kahit wala ako. Pero Nay, hindi po magpapatuloy yung buhay niyo kung magtatagulan kayo kay Tito Dolan. Kailangan niyo po siyang harapin. Nandyan na yata yung kaibigan mo, anak. Ha? Hindi naman siya kumakatok pag umuwi. May sarili siyang susi nitong kwarto. Eh sino yon? Titingnan ko po. Baka landlady namin. O sige. Tito Dolan, Nasaan yung nanay mo? Nandito ba siya? wala po siya rito. Tsaka bakit naman siya pupunta dito hindi na nga kami nag-uusap. Huwag mo akong niloloko, bata. Alam ko nandito siya. Sinabi ko na nga pong wala. Ilalabas mo siya? O babasagin ko yung bungo mo? Kayang-kaya kitang patayin dito kung gugustuhin ko. Grave threat po yan. Baka gusto niyo ring humimas ng rehas. Ilabas mo si Emilia! Dolan! Lalabas ka rin pala eh. Halika rito. Umuwi na tayo. Ano ba? Huwag niyo hablutin yung braso ni nanay. Nakakasakit na kayo eh. Talagang masasaktan siya sa akin. Lalo na ngayon na dito pa siya pumunta sa'yo. Alam ko na sinaktan niyo si nanay kaya umalis siya sa bahay niyo. Tapos ngayon, ang lakas pa ng loob niyong kunin siya rito. Hindi niyo siya pwedeng isama. Hindi ikaw yung masusunod dito. Tumabi ka dyan! Sasama na ako! Anak, hayaan mo na akong sumama sa kanya. Sige na. Pero nay, sasaktan lang kayo ulit ng lalaking yan. Huwag nang matigas ang ulo mo! Sasama na ako sa asawa ko. Huwag ka na makialam, bata. Kami mag-asawa yung mag-uusap. Kaya kung ayaw mo masaktan, huwag mo nang pigilan yung nanay mo. Huwag kang umasa na magbabago pa yung isip niya nang dahil sa'yo. Hindi ka kasing importante gaya ng iniisip mo. Makinig ka na lang sa Tito Dolan mo. Huwag mo na akong pigilan. Mag-uusap din naman kaming dalawa eh. Yan kasi hirap sa inyo na eh. Kahit alam nyo ng mali, gagawin nyo pa rin. Alam mo ikaw, may atraso ka pa sa akin eh. Akala mo ba hindi ko malalaman na pinapunta mo rito si Faith? Talagang hindi ka makatiis, ano? Anak, anong sinasabi ng Tito Dolan mo? Si Faith yung kusang pumunta rito. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman yung address nitong boarding house. Pero kung iniisip nyo na may ginawa akong masama sa kanya, nagkakamali kayo. Kaya wag nyo nang gamitin sa akin yung anak nyo para magmukha na naman ako masama. Papa Dudut, hindi na nakipagtalo sa akin si Tito Dolan. Hindi na rin ako nakialam sa kanila gaya ng gusto nilang mangyari. Sino ba naman ako para pakinggan ang nanay ko? Ilang beses na niyang pinatunayan na mas mahalaga sa kanya yung bago niyang pamilya. Lalo na yung asawa niyang napaka-matapobre. Ang ipinagtataka ko lang po noon kahit na may pera naman si nanay, mas pinili niyang manatili sa boarding house namin. Pero matapos ang eksenang nangyari noong sunduin siya ni Tito Dolan, parang nakalimutan na niya yung naging bonding naming dalawa at kung gaano ko kagusto na makasama siya. Bago sila umalis noon ay ipinamukha sa akin ni Tito Dolan na walang mangyayari sa buhay ni nanay kung hindi dahil sa pera nito. Kaya naisip ko na kaya hindi magawang kumalas ni nanay sa lalaking yon ay dahil sa utang na loob at takot na bawiin ang lahat ng ibinigay nito sa kanya. Kahit paano naman ay naiintindihan ko ang nanay ko, Papa Dudut. Pero malaking pagkakamali ang desisyon niyang makipagbalikan pa sa asawa niyang kayang-kaya siyang saktan at manipulahin. Mula nang bumalik si nanay kay Tito Dolan ay nawala na kami ulit ng komunikasyon. Pero si Faith madalas siyang nagkukwento ng mga nangyayari sa bahay nila. Sa kanya ko nalaman na ako pala ang dahilan ng pananakit ni Tito Dolan sa nanay ko. Nang malaman daw kasi ni Tito na pumunta sa boarding house si Faith, susugurin sana ako nito para saktan at ipakulong. Pero nagaway sila ni nanay. Doon ko po nalaman na ipinagtanggol pala ako ng nanay ko. Dahil sa nalaman ko mula kay Faith ay sinubukan kong kontakin si nanay para makapag-usap kami. Naglakas loob po akong pumunta sa bahay nila at ganito po ang nangyari. Tol, sigurado ka ba na dito nakatira nanay mo? Oo, di ba nga? Galing na rin ako rito dati. Grabe! Ang ganda naman ng bahay nila. Ang lamig siguro sa loob niyan. Yung kwarto mo ba dati, may aircon? Meron,
pero hindi ko ginagamit. Binubuksan ko na lang yung bintana kasi malamig naman sa taas. Kung mababait lang sana yung mga nakatira dyan, makikitira na rin ako eh. Papaampun na lang ako sa nanay mo. Baka pagsisiyan mo. Mag-doorbell ka na kaya. Malay mo, papasukin tayo. Tsaka may CCTV naman oh. Makikita tayo rito. Ito na nga. Ulitin mo na 10 beses yung pagdo-doorbell. Baka may lumabas din dyan. Baka day off nung kasambahay nila kaya walang taga-bukas. Brian, anong ginagawa mo rito? Nay, tawag na po ako ng tawag sa inyo pero hindi naman po kayo sumasagot. Nag-aalala na po ako. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hayaan mo na ako? Huwag mo nang pakialaman yung buhay ko, naiintindihan mo? Intindihin mo yung sa'yo kasi wala ka pang nararating. Bakit po ba hindi nyo maiwan-iwan yung asawa nyo? Kaya nyo naman palaguin yung negosyo nyo nang kayo lang mag-isa. Hindi nyo kailangan magtiis sa pambubugbog ng siraulo nyong asawa at maging sunod-sunuran sa kanya. Huwag mong tinatawag ng ganyan si Dolan. Malaki yung naitulong niya sa akin mula nung iniwan ko yung tatay mo. Kaya ayos lang sa inyo na magbayad kayo ng utang na loob hanggang sa mamatay kayo? Ganun ba? Hindi naman sana mangyayari sa akin yun kung hindi ka lang dumating sa buhay ko. Sinira mo yung magandang pagsasama namin eh. Talaga po ba, Nay? Kayo po yung nagpapasok sa akin sa buhay nyo. At kahit ilang beses nyo pa akong iwan at ipagtabuyan, hindi nyo na mabubura yung katotohanan ng anak nyo ako. Oo, anak kita. Pero ayos ka naman nang wala ako, hindi ba? Kaya umalis ka na. Kalimutan mo na lang na may nanay ka pa kasi hindi kita gustong maging anak. Mas lalong hindi ko po ginusto na maging nanay kayo. Kung may pagkakataon lang sana ako mamili, kahit paulit-ulit, hindi kita pipiliing maging nanay ko. Eh di umalis ka na. Hindi na kita anak kaya wag ka na ulit pupunta rito kundi ipapadampot na kita sa pulis. Tol, halika na. Umalis na tayo rito. Oo, aalis na tayo. At hindi na ako tatapak sa lugar na to. Masunog sana mga kaluluwa nilang mga mata pobre. Ay, grabe ang intense nun ah. Parang kailan lang ang sweet-sweet pa ng nanay mo. Ipinagluluto ka pa nga eh. Tapos ngayon, ibang-iba na siya. Huwag na natin siya pag-usapan, Tol. Mas marami pa akong pwedeng gawin ng hindi iniisip yung mga ganong klaseng tao. Tamang mindset yan, Tol. Sanay ka naman na sariling sikap eh. Doblehin mo lang yun. Malay mo, kapag naging successful ka, magsisi sila sa pamamaliit at pagtataboy nila sa'yo. Maraming taon din naman ako nabuhay nang wala si nanay sa tabi ko. Kaya mas kakayanin ko yun ngayon. Lalo na't mas malinaw na sa akin ngayon na hindi niya ako gustong maging anak. Pero Tol, paano kaya kung sinabi niya lang yun para mailayo ka sa gulo? Tapos, mahal ka pala talaga ng nanay mo. Imposible. Hindi pagmamahal yung ipinaramdam niya sa akin eh. Ay, mabuti pa, magpalamig na lang muna tayo. Tsaka kumain tayo ng marami bago umuwi. Para pagdating natin sa boarding house mamaya, iutot mo na lang yung sama ng loob mo sa mga nangyari ngayong araw. Bakit? Ililibre mo ba ako? Oo, syempre. Mag-aaya ba naman ako kung ikaw yung gagawin kong taya? Salamat, Tol ha. Sus, maliit na bagay. Ikaw pa. Kaya ang lakas-lakas mo sa akin. Pais nga ako, Tol. Suntok, gusto mo? Biro lang. Para kasing iiyak ka na eh. Huwag ka iiyak. Papadudot kahit papaano ay gumaan ang dibdib ko ng mga oras na yon dahil sa kaibigan kong si JM. Hindi man siya yung kaibigang magaling magpayo ay lagi naman siyang naroon tuwing kailangan ko ng makakasama at makakausap. Tungkol naman po sa nanay ko ay wala na akong naging balita sa kanya mula nang itakwil niya ako bilang isang anak. Hindi na rin po ako nagaksaya ng oras na alamin pa yung mga bagay na may kinalaman sa kanya. Pinutol ko na rin po ang komunikasyon ko kay Faith para hindi na makadagdag pa ng panibagong gulo sa pamilya nila. Nag-focus po ako noon sa paghahanap ng trabaho at agad naman po akong natanggap sa inaplayan ko at ilang taon din ako roon bago ako nakapag-abroad. Sa ngayon, Papadudot, ay masasabi kong financially stable na ako at may kakayahan na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Ang kaso ay ayoko madaliin yon para hindi ako mauwi sa mga maling desisyon sa buhay. Nang makauwi po ako dito sa Pilipinas ay pinasimulan ko na rin ang sarili kong bahay para hindi ko na kailangang mangupahan pa. Si JM nga po pala ay nasa Japan na sa ngayon. Factory worker siya roon at malaki na rin ang kanyang naiipon.
Hindi na niya kailangang mag-macho dancer kapag naisipan niyang umuwi at mag-for good na rin dito sa Pilipinas. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, lalo na sa amin ng nanay ko ay natutunan kong umusad sa buhay habang unti-unti akong nagpapatawad. Habang tumatagal naman kasi ay humuhupa na rin yung galit ko, kaya masasabi ko po na nakalaya na ako sa bigat na naranasan ko noon. Pero aaminin ko, tuwing nakakakita ako ng payong ay naaalala ko pa rin ang nanay ko. Naisip ko yung pagprotekta niya sa akin kay Tito Dolan. Napagtanto ko na kahit papaano naman pala ay may nagawa rin siya para sa akin. Kaya naman may parte pa rin sa puso ko na umaasang darating din yung araw na magkikita kami ulit nang wala ng galit sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS na naghahatid po ng inspirasyon sa amin na inyong mga tagapakinig. More power sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Ryan.